Okay guys, I have another plant haul from Myla's Garden. It's an FB page. Nagla-live selling sila doon. So let's open this later. Medyo magpapahinga lang lola at kakagising lang. Okay, balikan ko kayo. Okay guys, medyo na-depress ang lola kasi itaw niyo yung minisile doon sa Ukraine, no? Ang daming mga bata ang children's hospital kasi. Anyway, ayoko mangyari sa Pilipinas yan. So I was asking somebody, hindi Iran but I or what. Pero huwag natin pag-usapan. So let's go to Myla's. Medyo nakaka-depress kasi. Alam mo yun. Kasi kung kailan tumanda na ako, Diyos ko naman. So open natin yung first box ha. Oh. Kaya minsan ayoko na talaga magtititingin sa Facebook. Kasi yung mga balitang ganyan nakaka-depress talaga. So, ang dami-dami sa ating mga kolokoy na ang tatapang, sige, girahin nyo, ganyan, ganito. Hindi nila kasi alam ang situation ng isang gera, no? Ang tatapang talaga nila, grabe makapagsalita, aawayin ka pa, aso na pagiging Pilipino mo, ganyan. Ako! Pero wag ka, takot sa ROTC. Oh, di ba? Ang tatapang, ang mga keyboard warrior, hindi naman pwedeng ibato natin yung keyboard doon sa kanila. Di ba? Pwede ba yun? Ibabato nyo yung keyboard. So, ito ha. Isa-isahin natin. Maganda to. Anong gusto nyo? Isa-isahin ko o buksan ko na kaagad yung 2 boxes. Then, ipakita ko sa inyo. Siguro much better yun. Buksan na natin yung 2 boxes. Tapos, i-unwrap ko na. The usual naman siya. Yan, meron na naman silang mga, ewan ko kung nilang gumawa ng ganito, no? Meron naman paper shredder talaga. Kaya lang ibig sabihin, diba? So, kaya nila lang kukuha yung mga papers na yan. Ganun talaga sa pag-Mylas. Pero just the same, pakita ko lang sa inyo itong isang to. Medyo, ma-ouch. Ma-ouch siya, ma-ouch. Kasi malaki talaga pag Mylas, malalaki at Moraita. Yan ang kanilang trademark. Naku po. Kaya, di ko kaya guys. Ma-ouch talaga, ma-ouch. Masakit. Masakit talaga, promise. Buksan ko na lang muna isa-isa, dahan-dahanin ko. Pati yung sa second box. And then, pakita ko sa inyo kung ano yung mga loot ko. Okay? Balikan ko kayo. Back! So, ito na siya, oh. Actually, meron pa dito sa ilalim. Kaya lang, 50 pesos lang yan eh. Anyway, alam niyo yung 50 pesos? Alam niyo yung 50? Pampasikip lang to sa karton eh. Tama ko dito, pampasikip lang sa karton. These are actually jade plants. Yan o, jade plants. Binili ko lang siya kasi 50 pesos lang siya guys. So murang-mura na. Alam niyo naman na hindi tayo nagsasucess sa jade plant pagdating dito sa lowlands. Ewan ko ba, bakit ganun? Pero ako, I did try. Nagtagal naman siya ng years din. Ang masama sa loob niyan is yung tipo bang, ang tagal mo nang inalagaan, ang ganda-ganda na, din namatay, yung tipong gano'n, di ba nakaka-visit yung gano'n. So, basta binili ko siya, kasi 50 pesos lang naman, I will try again, lagay ko siya dyan sa labas, bahala siya, mamatay siya, mabuhay siya, it's okay, it's fine with me, di ba? Kasi 50 lang naman siya. So, ito yung mga naloot natin. So, isa-isahin ko sa inyo ha, but this one, I have to, you know, kailangan natin itong i-acknowledge. I have to acknowledge Ate Seni for giving me this one. This, ano ba matatawag dito? This are or this is? Kasi iisang plant lang yan eh, oh, di ba? Pero gawin na lang natin, this is rainbow cactus kasi naka-clump siya. Ibig sabihin, there's one root, but few may mga shoot siya na 3 piraso. So this is what you call clumping. So this is considered as one. So Ate Zeni, thank you. Maraming salamat po sa paglilibre. Kasi nagmamind siya and then nagmamind din ako. So na-hold up ko si Ate Zeni. maraming salamat po dito. Okay? Tapos I have small ones. These are Balyanum ata to na Gymnocalcium. Pero ang nakakatuwa kasi very seldom that you can find yung mga ganito variegated. Although sa Baguio marami na nito, pero I don't have any variegated na Balyanum. If this is Balyanum, di ko alam kung tama yung Balyanum na pangalan ko. Kasi sa Mylas, ay wala kaming pakialam sa ID doon. Kasi alam namin maganda tingnan, di ba? Pero iba naman na bibigyan din nila ng ID. Okay? Pero hindi nga lang specific. So these are Gymnocalciums. Ayan. Ito, ang ganda nito. Ang akala nila, kasi yung mga miners doon, medyo kagaya ko ng Thunders, no? Ang akala nila pangit to. Pero actually, this is sepia color. Maganda siya. Brownish siya. This is a rare color. While this one is pinkish and yellowish. So, tricolor lahat sila. This one, gusto ko to. Ilalagay ko to sa magandang pasod because this is sepia. Ayan, di ba? Tinitigan ko pa to. Nagpa-flex pa ulit ako dito para lang dito. Okay? And then, this is another type of Gymnocalcium. I just don't know kung ano, nakalimutan ko na. Pero you can scan it dito. Tapos, check nyo na kung anong klaseng Gymnocalcium to. Pero kailangan ko na talaga itong ipat kasi medyo malambot na. Ayan. I'll use Kiyomaro para dito, para madali siyang mag-ugat. Okay? And then this one, ayan. Astro. This is Astro Choco.
Common Astro Choco lang naman to, pero it's worth it kasi mura naman yung bentahan nila. So this one, marami to sa Baguio. Actually, mga product nila came from siguro sa Baguio din. Minsan may mga imported sila, pero usually ang ano nila, ang source din nila ata is Baguio din. So this one is very good buy because kahit na marami na sa Baguio to, this is very seldom dito sa atin sa Manila. Nakapagpatubo na ako nito, so malakas na loob kong kumuha ng mga Astro, okay? And then regular cactus, usually di ba sa mga mall may tinitinda silang mga cactuses. This is actually, ayan, Chinese golden barrel. Yan. Mabubuhay ito dito sa atin guys, as long as the soil condition, kahit maulanan to ng maulanan, walang problema, basta nasa terracotta pot or kaya nasa plastic pot na may tamang drainage hole at saka yung soil mix mo maganda, mabubuhay to, lalaki to dito sa atin kasi rainwater is not that detrimental sa mga cactuses. Ang detrimental sa kanila yung humidity natin, basta mamatay nga sila pag summer kasi hindi nila kaya yung sobrang init natin dito na less ang humidity, more on humidity, tapos parang yung humidity natin hindi naman nila nako-convert into moisture kasi nga diba, warm humidity. Unlike sa Baguio, cold humidity, nako-convert nila sa moisture. Kaya kahit hindi sila diligan doon, okay lang sa kanila. Kasi yung mga spine na yan doesn't only act as protection. It also serves to, parang it converts yung moisture in the air into water. Parang gano'n. Tapos kaya ganyan yung shape nila, nagiging water droplets yun, then tapos nagpupunta doon sa roots. Yan din yung purpose ng, trivia yan na, yan din yung purpose ng kanilang mga spines. Okay? Spines are actually leaves. Nung sila yung mga halaman pa talaga, halaman pa na siguro hindi pa sila nako-convert into cactus o pang evolutionary something, is yung mga spines na yan, they convert it into it was converted from leaves or whatever. Ayan, ito hindi ko alam kung ano ito, pero I just want it because alam kong mabubuhay ito doon sa taas ko kasi I did buy a few cactuses and tried it out first. Kayo pagka bibili rin kayo ng something tapos may area kayo na gusto nyo paglagyan, do buy 1 or 3 cactuses that has similar spines and then mag-try muna kayong maglagay doon. And then pag nabuhay, tsaka na kayo bumili ng madami. Okay? I guess mabubuhay ito doon because yung araw doon is grabe and at the same time, tag-ulan ngayon, grabe ng tag-ulan. Pero just the same, ilalagay ko muna sila sa may lilim na bubong. Hindi ko muna sila pauulanan pero at least may maaraw doon ng todo. Okay? Tapos, this one. Akala ko kanina it's the same dito sa Chinese mellow, pero this one is different. Yan, so pakita natin sila. Anong sakit kasi kaya hindi ko masyado mademo ang sakit. Ayan, so they are different, different form, pero pareha silang golden kulay, tsaka yung spine sila magkapareho ng kulay pero magkaiba ng form, di ba? So hindi ko alam kung anong tawag dito, i-research nyo na lang, pero ang alam ko mabubuhay to doon sa taas ko, sa deck ko. Okay, kasi yung deck, it's actually parang bubong na rin bubong siya kaya lang cement. So it's called deck. Parang ganon. It's termed as deck ng engineer ko. So yan na. So this one, parang pag mga gantong form, I know these are mamilyari. Pero hindi ko nga lang alam kung anong klaseng mamilyari to. Hindi ko sure. Pero hindi ko rin sure na mamilyari siya. Pero just the same, tingnan nyo. Ang ganda niya, di ba? These are common cactuses na mabibili nyo sa mall kapag peak season ng summer, ganon, di ba? Yung mga tagi-100, ganon. Pero sa Mylas, ang lalaki nila. Sa mall, ang liliit nila. Tapos mga 150, 200, ganon. Sa Mylas, murayta lang. Lalo na pagka, you go online, tapos mag-view ka sa live selling nila kasi they are cheaper sa live selling. Tapos ang dami nilang pa freebies, ang dami nilang raffle, kaya nakakatuwa. So this one is also, hindi ko alam kung ano to, bahala na kayo, maging judgmental dyan. Hindi ko kasi talaga alam kung ano ang ID niya. Yan. Pero maganda siya, di ba? I still doesn't have this kind of form. Meron ako doon bumama, pero hindi naman ganito yung malambot ang tinik nun Pero it's somewhat similar, pero hindi siya kasing ganito. Yan, di ba? Ang ganda. So, ang gagawin ko dito ngayon, i-rest ko lang muna. Actually, meron pa. So, let me show you this one. Ang akala ko kanina dito, natanggal lang doon sa isa. Pero hindi, magkaiba sila ng spine. Malambot ang spine nito. Oh, hindi talaga siya tinik. Oh, yan. So, malambot lang ang spine nito. So, bahala na kayo kung anong ID niyan. I don't know what is the ID of that. Puti. Umiiwas ako sa t-shirt ko kasi puti rin ang t-shirt ko. Ayan. So, di ba? And then, aside from the rainbow cactus na binigay sa akin ni Ate Zenny, I have one more favorite among this this loot ko. This one is yan. Alam ko kopya po to Di ko alam Basta bahala na kayo. Paborito ko to kasi kulit-kulit yung tinik niya tapos hindi siya nakakatinik. Gets yo? Protection lang talaga yung tinik niya or something like that. Hindi siya nakakatinik. I just don't know kung mabubuhay to doon sa taas. So, talagang sugal ito. Hindi ko kasi kabisado yung ganito. Wala pa kasi ako nito Pero just the same, I will try. Then, mag-update tayo sa taas ng mga nabuhay just in case. Kasi yung aking mga succulents,
no matter how good the soil, no matter ano, alam mo, ang naging problema ko nung tag-ulan, inatake na naman ng mga ibon. Skuday, naubos ang succulents ko. Buhay yung iba, yung malalaki ang dahon na buhay, pero yung maliliit ang dahon, inatake ng ibon. Yung oxalis ko, inatake ng ibon. Hindi ko alam kung bakit pag tag-ulan, nang-aatake sila ng mga halaman. Ubos ang dahon, pati sanga kinakagat nila. Hindi ko alam. So, nakukunti ang natira. Then, yung iba siguro natunaw because of, dahil inatake sila ng ibon, pinagbububutas. Hindi dapat sila mamamatay sa rain dahil maganda ang soil mix ko. Pero namatay sila dahil inatake sila ng ibon, pinagbububutas yung dahon, pinagbubutas yung sanga, na-stress yung plant, ayun, patay. Yung oxalis ko, buti na lang may parang bulb siya sa ilalim. Ayun, awa ng Diyos, nag-i-sprout ulit. Pero nilagyan ko na ng cap. Nilagyan ko na ng plastic cap, ayoko na maulit. Talagang inaatake talaga nila kada magtatagulan ng mga halaman. So guys, if you're a gardener, nako, hindi natin masyadong friend ang ibon. Lalo na pagdating sa mga ganito, lalo na yung mga nakakain. Mga succulents, most of them nakakain. Diba? Yung, ano ba succulents? Basta yung mga succulents, yung magagandang kulay, gano'n, nakakain yun. Oo, naigigisa nga yun char. Yung iba ha, pero yung iba hindi naman. And then I have this one, meron na ako nito, may Peruvian na ako sa taas. Ay, naku, may butas yun na bigay sa akin. May butas. So, hindi ko alam kung ang gagawin ko dito is itatanim ko na lang with this root, or sa bagay nag-heal naman na siya. At saka hindi ko naman na intention dito na maging siya yung maganda. Ang intention ko dito is lumaki at mabulaklak tapos magpurutas, because this is an apple cactus or yung Peruvian pear cactus. Kaya yung bulaklak nito is edible. Kaya alam, butas yun na ibigay sa akin. Myla! Anyway, murayta lang naman siya. Huwag na natin pag-isipan sila Myla, no? Kasi siyempre, siyempre nung binigay sa kanila yan, nakalubog sa lupa yan eh. So hindi rin nila makikita unless i-uproot nila. So hindi ko to i-blame sa kanila. Just the same, nag-heal na rin naman yung yung scar niya, nag-heal na. So safe na rin naman siguro kasi stable naman yung ibang ribs niya. Ayan. So these are my finds from Myla's Cactus, Myla's Garden sa Facebook. So if you like this kind of video na nagre-review Lola ng kanyang mga binibili, please do like, share, subscribe to your Lola's channel, and hit that notification button just in case na may mga mabili pa Lola na mga gantong klase. At saka sa mga update nito, kapag ako'y aakit sa taas, mag-update ako doon. And just in case kayo nasa ibang platform, it's always your Lola with an H, L-O-L-A-H, Bonglin, sa TikTok, Instagram, Facebook. So meron din tayo dyan. Okay? It's your Lola here saying, happy plant, happy life, especially with Myla's Garden. Ayan, maraming salamat po.